lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Sa madaling salita, yung mga tanong hindi pwede magtanong ng labas sa paksa at yung sagot hindi rin pwede sumagot ng labas sa paksa. Number 2, kapag categorical ang tanong, kailangan sagutin din ng categorical. Kung yes or no, sagot muna bago magbigay ng 20 seconds na pagpapaliwanag sa isinagot na categorical. 20 seconds lang iano ko dyan. Sa pagpapaliwanag sa isinagot na categorical, ibig sabihin, bakit siya nag-yes? Sasagutin niya yon. Pero yung pagsagot niya pag ng clarification sa kanyang yes, dapat hindi lumalayo sa tanong. Kailangan kung ano yung tanong, yun lang. Kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Kung sabihin, kung ang tanong ay patungkol sa apple, hindi mapupunta sa pineapple, sa bayabas ang sagot. Kailangan na, pag sinabi, red ba ang kulay ng apple? Sabihin, yes, red. Kaya siya red kasi hindi siya orange, ganon. Hindi pwede na tumakbo sa ibang prutas, no? Sa hindi pinag-uusapan. Michael, can you please give me my phone? I will use it for timer. And then, number 5, hindi allowed, number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi kasama sa itinatanong. Kung hindi kasama sa itinatanong yung tinatanong at tapos sinisingit bigla, bawal sa akin yon. Kailangan talaga stricto tayo sa paksang pinag-uusapan. Next, number 5. Hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Maliban na lang, ang moderator ang mag-confirm kung connected o hindi. Tapos, number 6, lahat ng objection, idaan sa moderator. Dalawa kami rito, ha? Dalawa kami. Number 7, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. Ibig sabihin, pag na-detect na ito ay isang uri ng fallacy, pag ito ay na-detect na isang uri ng fallacy, hindi pwedeng sagutin ng tanong. Walang 10 seconds to answer. Diretso agad sa next question. Pag napatunayan na ito ay confirm na fallacy talaga. Number 8, any challenges are not allowed. And number 9, no personal attack. Kaya yung mga patutsada nyo, itabi nyo yan. Okay? No personal attack. Yan ang rules ko dito, Brother Dan. Sa'yo, ano sa'yo, Brother Dan? I-clarify ko lang to since mo bro, para na malalaman ko rin kung paano mag-ruling nito ba sa rules mo. Itong sa number 7, sino ba ang magdi-detect nito sa mga fallacious? Halimbawa, kasi arguments at questions yung tinutukoy dito. Tayo ba mga moderator ang mag-detect nito na fallacious yan? Yes. Mismo yung yes, tayong dalawa. Katunggali. Kasi ang mangyayari niyan, hindi natin maiiwasan na meron din kasing mga fallacious questions na kahit fallacy siya, alam natin na moderator na fallacy siya, pero willing pa ring sagutin ng tinatanong. So kung tayo ang maglilimit sa kanya, ang lalabas niyan, pag sinabing okay, fallacy yan, hindi pwedeng sagutin, pero meron ding mga tinatanong kahit fallacy, willing siyang sasagutin eh. So ito yung clarify kung paano natin ito i-rolling ba. Pag na-detect na Brother Dan. Tayo talaga magsabi ko, hindi pwede yan sagutin kasi unless naman siguro Brother Jando. Sagutin, hindi pwedeng sagutin kasi fallacy. Ganun ba yun? Ganun, no. Unless nila, Brother Jando, kung ireklamo na lang siguro kung ireklamo ng mga debater na fallacy yan. Yun na nga. Para hindi lalabas na nangingialam kayo. Yun na nga. Ang ibig ko sabihin, halimbawa ganito. Ang ibig ko sabihin, ganito yan. Halimbawa, nag-object si Jared Almasora. Objection moderator. Sa tingin ko, fallacy yung tanong. So, i-detect yan ng moderator kung fallacy ba o hindi. Kung na-detect niya fallacy, next question ka agad. Pero kung walang objection kasi hindi napansin na fallacy yung tanong, papatuloy yan. Kasi ito naman yung ko bro, yung ko para mas magandang yung rolling. Pag sinabi niya, okay, Mr. Moderator, at least sa tingin ko fallacy yan ng tanong.
hindi tayo ang magdi-define. Ano natin sa kanya, anong fallacy ang nakomit niya. So pag state niya yung fallacy, titingnan natin kung sa ano ba is yun ba ay tama ba ang kanyang pag-detect, pag-claim na fallacy yung arguments o yung tanong, Oh, yan. saka Tama tayo yan, tama. magde-decide kung kung tama ba ang kanyang fallacy. Kasi baka sasabihin lang fallacy yan. Tapos, di tayo pa ang mag-analyze kung anong klaseng fallacy yan. Nakikialam na tayo niyan as moderator. Yun po yung point ko doon. Pag sinabi niya, okay, fallacy yan, strawman yan, kasi ganito, ganyan, edi pag-aralan natin kung yung tanong niya talaga, pasok sa strawman fallacy, saka tayo magde-decide. Pero kung gagawa lang siya ng mga arguments or mga reason na fallacy yan o ano, tapos i-detect, matatagalan pa tayo niyan. Yun po ang aking yun po ang aking sa ruling ba para mas maganda yung ruling kasi nga yun ang sabi ko. Ang sinasabi Okay. kasi dito arguments at saka question. So Sige. So, mga sana, arguments na so ibig sabihin sa pangyayaring ito, sa amin kasi dito, Brother Daniel, kasi ganito yan. Pag sinabi ng mod ng isa na mukhang fallacy yung tanong niya, kami mo-detect niya, tatanungin mo sa ChatGPT. Yung tanong niya, itatanong sa ChatGPT, fallacy ba ito? Tapos, yung tanong niya, itatype namin, tapos ang sagot sa ChatGPT, oo, fallacy yan. Automatic, declared fallacy siya. Pero kung sakali, yan ang gusto mong mangyari, paano kung hindi niya alam kung anong uri ng fallacy yan? Paano niya mapapaliwanag? So, yan ang magiging point. Kung hindi niya pala alam na fallacy yan, hindi siya magsasabi na fallacy yan kasi hindi niya pala alam kung ano yung klaseng fallacy. Kasi kung tayo pa ang magdidetect, tayo pa ang alam niyan, ano pa natin yan? Ipag-aaralan pa natin. So matatagalan tayo sa ating diskusyon sa debate pagka ganon. And then kung willing din naman na sagutin, kahit yung tanong ay fallacy, kung willing din namang sagutin, hayaan na lang natin sila. At least ang point natin dito is ma-present yung anong gusto nila at yung mga nakikinig ay din may makukuha ding mga lesson. Siguro itong mga debaters natin ay hindi naman siguro to baguhan sa debate, no, or sa mga sa discussion at gagawin lang natin itong simple at kung sa Bisaya pa hapsay. No? May Sige. kaayusan. Sabi nga ni Jared Almasura, may kaayusan. Yan may Sige. kaayusan. No? So, Okay, yun po brother. sa akin, pero at least, Sige. ano mo to, Sige, rules mo to tanungin ko kasi. muna. Sige. Okay, affirmative. Sangayon ka ba sa sa suggestion ni Brother Dan? Affirmative? Ano kasi yan, Okay bro? naman bro, basta kaisan, gaya nga ng sinabi ni Brother Dan Masin, okay bro, basta Okay. tuloy lang ang decision. Negative. Sangayon ka ba sa suggestion ni Brother Dan Maasin? Sang-ayon kaayo. Okay. Sige. So, Brother Dan, okay ka ba doon sa ruling law? May dadagdag ka doon? Okay na tayo. Ang ano na lang siguro, ang idadagdag ko dito ay pang ilan ba to? Pang 11, pang 12 lang siguro ay kung ano man ang magiging decision ng moderator ay respetuhin ng bawat kausap or debater. Alam naman natin na walang perfect na moderator pagdating sa discussion. So, kung ano man ang magiging decision, kami din naman ni Bro Jando ang mag-uusap kung ano magiging decision namin ay yun po ang dapat re-respetuhin. So, yun lang po ang siguro idadagdag ko, Bro Jando, sa roles natin. At request ko lang din para mas maganda yung ruling natin. Ang yung affirmative ang mag-present, ikaw yung magiging lead moderator. So, ibig sabihin, pag ikaw yung lead moderator, ikaw yung nangunguna sa pag-moderate niyan, and then pwede lang din ako makasingit kung ano yung mga suggestions or pwede na i-rolling sa roles. Pero yung magiging decisions ay nasa iyo pa rin, either susundin mo yung rolling na suggestion ko or ang gusto mo yung mangyayari para na hindi tayo ang magsalpukan ng mga ideya sa pag-roll out. And then kung sa akin naman, pag negative naman yung magpe-present, negative presentation hanggang cross-examination, ako naman yung magli-lead out, pero kailangan ko pa rin yung assistance mo sa pag-moderate sa mga decisions na dapat nating i-roll out. So yun po yung suggestion ko bro para mas maganda yung ating talakayan. Okay. So,
yung ating stand is 10 minutes at saka yung tanungan 5 minutes gaya ng sinabi ni ano kanina ni Jared. Okay kayo doon? Bro Jando, Oh, pakiulit sa sa paksa ni Brother Jared. Para marinig ko. patutunayan ni Jared Almasora na ang rebulto ng mga santo sa simbahang Katoliko ay hindi mga Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Okay, thank you. Okay. So, ating i-ano natin ito para malagyan natin ng ano sila ng meron ba akong timer dito? Wait lang at timer. Okay, lagay ko yung timer dito muna saglit. Okay, wait lang para makita natin yung timer sa screen. Oops. Na muna ha, i-prepare ko muna yung timer natin ha para makita sa screen. Okay, so eto. Sige na. I-copy ko muna siya para meron akong kopya dito sa kabila. Delete. Paste. Yan. Okay. So, yung ating stand 10 minutes tapos yung tanungan 5 minutes. Yan na pinag-usapan kanina. Okay ba both sides? Negative at affirmative? Okay bro. Okay, tapos yung ano ha, yung clarification ha pagkatapos ng ano ha, ng categorical answer ha is 20 seconds lang. O sige, ang mga sagot ay 20 seconds lang, hindi lalagpas sa 20 seconds. Okay? So, atin ang ibigay sa ating sa ating affirmative. Kung ready ka na ba affirmative? Brother affirmative, ready ka na ba? Diyos, handang-handa na tayong ipagtanggol ang tunay na aral ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, pag mag-start ka na magsalita bro, atin na simulan yung oras mo. Go ahead.10 Okay, minutes ngayon. ka bro, no? Ha? 10 minutes, di ba? 10 minutes na yung stand, tapos 5 yung tanungan. Okay, sige. Yan. Ngayon, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kapatid. Muli ang ating napag-usapang paksa ngayong gabi ay pumapatungkol sa aking ipinresentang tema na patutunayan ko ayon sa Biblia na ang rebulto ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan. Ngayon, ano ba ang isa sa mga binabasa ng mga protestante para patunayan at ihambing nila na ito'y tumutukoy sa mga santos ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang unang babasahin at paboritong-paborito ng mga SDA, lalo na itong si Chris Bacalares, mga kapatid, ay yung nasa 25:6 ng Exodo. Ating basahin, kapatid na JB, nandiyan ba ang 25:6 ng Exodo? Ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Anong klaseng larawang inanyuan? Nakawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya ngayon, ang interpretasyon ng mga SDA at interpretasyon nitong mga, lalo na itong si Chris Bacalares, yan pumapatungkol yan sa mga santos ng mga Katoliko. Paano naging sa Diyos ang Katoliko? Samantalang ang 10 utos, hindi nila masunod. At isa doon sa utos, yung huwag kang gagawa ng larawang inanyo, hindi masunod. Tanong, totoo bang hindi masunod ng Iglesia Katolika ito? Abay, sinusunod namin ito. Dahil ang konteksto na ito ay tumutukoy doon sa Diyos-Diyosan sa Israel. Dahil kung ito'y iahambing mo doon sa ribulto ng mga banal, ibig sabihin pala sinusuway ng Diyos ang sarili niyang utos. Ilalabas mo talagang iba ang Diyos ng SDA, tatunay na Diyos ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya tamang-tama talaga sinasabi ni Pablo 4:8 ng Galacia. Gayon din naman sa panahong yaon sa hindi niyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutuboy hindi mga Diyos. Biruin mo, yung 25:6 ng Exodo, pagkukontrahin mo doon sa ginawa ng Diyos. Ngayon, ano ba ang ginawa o ipinagawa ng Diyos na mga larawan? Ito ba'y kahalintulad ng binabasa ng mga SDA sa 25:6 ng Exodo para sirain ang aral ng Iglesia Katolika? Hindi. Dahil kung ito'y pumapatungkol sa larawan ng mga banal, lalabas, magkakaroon ng isang malaking kontradiksyon. Mga kapatid, mga kababayan, kayo napahalang mag-isip. Bakit? Nakalagay dyan, huwag kayong gagawa ng larawang inanyon. Ang Diyos nagpagawa. Basa, 3:10 ng 2 Kronika.
At sa kabanal-banalang bahay ay nagpagawa siya ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi ba nakakakita? Meron pa. May ilong ba na hindi nakakaamoy? Meron pa. May bibig pa na hindi nakakapagsalita? Meron pa. Ngayon, yung pinagawa ng Diyos, banal ba yun o hindi? Banal, bro. Ngayong banal, ipinatuloy ba ng ating Panginoon Kristo yon? O, mamaya na natin babasahin, baka puntusan tayo ni Peter Pendon, ano? Alam ko na yung mga tirada ninyo. Iisa lang kasi kayo mga protestante. Pinag-isa kayo dahil naghawa-hawa na sa inyo yung may itim na budhi ni Martin Luther. 15:33 ng unang Korinto. Basa, kapatid na JB. Wala, ako na. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Kaya sama-sama sila dyan sa aral na yan para gibayin ng aral ng Iglesia Katolika. Samantalang wala naman aral ng Iglesia Katolika na yung mga santos ay Diyos-Diyosan at sinasamba. Dahil rekomendados lang naman ang isang ribulto as Diyos-Diyos kapag sinasamba mo na. Sorry, wala kaming aral na sinasamba namin ng ribulto, Peter Pendon. Mamaya ko sa iyo ilalatag. Kaya nga kung may pagkakataong magbago ka magbago ka talaga dahil bulag na bulag ka na Ngayon, hindi personal attack ito Meron tayong basihan sa Biblia. 4:4 ng ikalawang Korinto. Na tinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, pag oras na ng cross-examination, ang itanong mo sa akin lahat ng binasa ko. Ang binasa ko, 26:5 ng Exodo, 3:10 ng ikalawang Kronika. At kung gagawin at huwag nyo lalagyan ng kontradiksyon ito dahil magkaibang klaseng ribulto ito. Parang pananampalataya. Sa 2:26 ng Santiago, merong patay na pananampalataya. Sa 2:22 ng Santiago, merong sakdal na pananampalataya. Pero pareha sila na pananampalataya. Ganun rin ang ribulto sa Biblia. Sa 25:6 ng Exodo, merong bawal na ribulto. Sa 3:10 ng ikalawang Kronika, merong pwedeng ribulto at yun ang pinagawa ng ating Panginoon Kristo. Anong klaseng ribulto? 3:10 ulit ng ikalawang Kronika. Itong haligi na ito, Peter Pendon, haligi ito ng elementary school. Kung kay Bro Paul Alima, haligi, talagang saligan na talagang hindi maigiba ng bulldozer. Ito, kahit tingnan natin kung magigiba mo sa awa tulong ng Diyos. Tingnan natin, basa. At sa kabanal-banalang bahay ay nagpagawa siya ng larawan. Ayun. Nagpagawa pala ng larawan ng Diyos Paano na yan, Peter Pendon? Anong klaseng larawan yun? Tuloy. Tuloy, bro. At kanyang, Tuloy, 3G hanggang 11. Wala ba? wala, bro. Huwag na natin basahin. Kaya, Peter Pendon, may pag-asa pa, meron pang bukas. Kaya nga naalala ko yung isang kanta, kapatid na Mago, kapatid na JB, mga kapatid, yung may bukas pa, no? Yung may bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang tuloy ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ang mawala ng lubusan. Pero di yan ang tema natin ngayon. Kaya ako pinatulan ito si Peter Pendon, baka sakaling magbago at mawala yung bulag sa kanyang munting isipan. Ngayon, balik tayo sa tema mga kapatid. Napatunayan ba natin sa haligi ng elementary school na ito na nilatag nating 2 talata lang para kay Peter Pendon na ang santos ng Iglesia Katolika ay hindi mga Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil pag sinabi mong mga Diyos-Diyosan iyon, therefore, mismong Diyos pala na sinunod namin, nagpapagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya hanggang ngayon lang ulit mga moderator at ikat natin ang time para madali dahil may market preaching pa. Sige, ayan na natin. Cross-examination na. Wave na lang to, wave. I-wave na lang po. Sige, wave. So, Unang tanong, Brother Jared. wait lang kasi Practice muna ako ng practice muna ba? Okay. Para mahirapan tayo ng Tagalog sige, sige, Brother Peter, pag nagtanong ka, start na oras. Bro, Wait lang. Brother Dan, go ahead. Sa part na to, ikaw muna ang mag-lead as moderator. At kung may mga sasuggest na ako ba kung mayroong mga dapat na, kung mayroong mga gulo-gulo ba. Sige bro. Sige, go ahead, Brother Pete. Brother Jared,
yung pag-explain mo doon sa Salmo na mga santos, doon sa Salmo, ano ba yun sa Roman Catholic Church, andun sa Exodus 20, na hindi, Objection, moderator. Objection. Yes, anong objection? Wala akong nilatag na salmo, Peter Pendon. Naku naman, hindi ka nakikinig. Talagang hindi ka sa Diyos. 8:47 pa tayo sa Diyos. Okay. Ang binasa ko, Wait. saglit lang, moderator. Ang binasa ko, 3 Gs ng ikalawang kronika. Wala akong nilatag na salmo. At huwag mo isusulpot sa bunganga ko yung hindi ko naman binasa. Next question. Sige, wait lang. Kasi may objection kasi. So, yung objection niya is hindi niya ginamit yung awit na tinatanong ni Peter Pindon. But Peter, meron kang counter objection doon? moderator, ang tanong ko doon sa ginamit niya kanina na Exodus 20 verse 8. Hindi Salmo. Exodus 20 verse 8. Hindi Salmo. Hindi Salmo. Hindi Salmo. Sige. Exodus 20 verse 8. 8? 8. Exodus 20 verse 3 to 5 3 to 5 tong ginamit niya kasi wala akong ballpen dito, wala akong lapis dito. Bisita lang ako dito sa ano. Okay. Sige, mag-rolling muna ako, ha. Ang objection ni Brother Jared kasi is patungkol sa tanong na Salmo. Pero nilinaw naman ni Peter Pendo na walang siyang tanong patungkol sa Salmo. So, ang tanong niya nasa Exodus 20 verse 3 to 5. 3 to 5. Yes. Sige, continue, Brother Peter. Tanong mo. Ang tanong ko, Brother Jared, sagutin mo yes or no. Patungkol ba ito sa mga banal na Diyos, rebulto ng Roman Catholic Church sa Exodus 23 to 5? Sagutin mo, yes or no? No! Bakit? Dahil ang tinutukoy dyan in Hebrew, soma pesel, yung sinusunod namin at pinatutungkulan ng rebulto ng Iglesia Katolika is Mesabe, 19:21 ng Isayas as 3 Gs ng ikalawang kronika. Binasa ko na yan. Yan ang itanong mo sa akin. Hindi yung itatanong mo, yung fallacious argument, gaya ng nasa Salmo. Next question, Peter. Pabira ka naman. Next question. No, ibig sabihin na walang kaugnayan ang Roman Catholic Church doon sa talata mo. Sagot ka, yes or no? Objection, moderator? Yes, ano objection? Huwag niyang sasabihin walang kaugnayan sa talata na yon. Dahil papalabasin niya yung 10 utos, wala tayong kaugnayan doon. Alam ko na technique mo, Peter. Sorry. O ito, sagot ko sa'yo. Wait lang muna kasi objection eh. Wait lang, objection ko sa yun eh. Ang objection kasi ni Brother Jared is hindi siya sang-ayon doon sa tanong na na hindi konektado, na hindi walang kinalaman. So anong counter objection mo doon, Brother Peter? Counter objection, Mr. Moderator, kasi ang sagot niya kanina sa first kong katanungan ay no. Ibig sabihin, walang kaugnayan. Walang kaugnayan ang Roman Catholic Church sa mga rebulto sa ginagamit niya na teksto. Sige, magro-rolling na ako, ha. Rolling na ako. Okay, ang masasuggest ko dito is refresh yung tanong mo, Brother Peter, para masagot ng malinaw ni Brother Jared. Ulit yung tanong, pakilinaw lang. Stop clock ha? Stop clock yan. Okay, ang tanong ko, ibig sabihin, walang kaugnayan. Kasi no, ang sagot mo eh. Walang kaugnayan sa Roman Catholic Church doon sa Salmo, o sa Exodus 20 verse 3 to 5. Kasi yung ginagamit mo kanina eh. So, ang tanong mo, Brother Peter, ang tanong mo, ibig sabihin, walang kaugnayan. Sagot ka, yes or no? Objection ulit, moderator. Ano yung objection? Nakadalawang objection. Yung tanong niya, bro, moderator, yung tanong niya, napakalabo. Wala naman talagang kaugnayan yung 25:6 ng Exodo sa mga santos ng Katoliko dahil pumapatungkol yun in Hebrew, Pisel, sa mga Diyos-Diyosan sa Israel. Ano na, Peter Pendon? Okay, bro, wait lang ha. Sige, ang sagot mo doon, walang kaugnayan.
Yes, moderator. I-clarify niya yung tanong niya, hindi yung Ang- tanong ng ang- talong. ang- Next ang- question. Ang tanong niya kasi is, wala bang kaugnayan? So, ang sagot mo, walang kaugnayan. Okay, sunod Yes, na. moderator. Dahil ang tinutukoy doon, yung mga Diyos-Diyosan sa Israel, na in Hebrew, Soma Pesel. Ang itanong mo sa akin kung gusto mong may kaugnayan, yung 3 ng ikalawang kronika, tinan mo naman ito, kala ko pa naman magaling itong Peter Pendo na ito, National Debater 3A Media. Next question. Pambihira ka naman, no? Objection, Mr. Moderator. Parang nangatake personal na Mr. Moderator. Nakuha ko. Okay. Okay, nasa role natin dito na number 9, no personal attack. Ibig sabihin, yung anumang uri ng patutsada, hindi ko inaalaw sa debating ito. Anumang uri ng patutsada, mga trash talk, no? Mga ukit na anong uri ng trash talk, hindi ko inaalaw dito yan. So, warning dito kay Brother Jared sa personal attack ginawa niya kay Peter Pendon. Okay, so Brother Peter Pendon, mag-next question ka na lang. Next question, Mr. Jared. Sabi mo doon sa itong talata mo, ano kung talata mo, Isra? Ano ba yung talata mo? Objection, moderator. Objection. Yes, objection. Ano objection? Wala akong Objection. Ano yung objection, Brother Jared? Wala siyang karapatang magtanong kung anong binasa ko. Ang itanong niya, yung konteksto ng binasa ko because I am under cross-examination. Huwag mo namang sabihin hindi ka nakinig, Mr. Peter Pendon. Patunay lang yun, 8:47 ng 1, sabi ni Juan, hindi ka talaga sa Diyos. Next question. Ano yung counter objection mo, Brother Peter? nagtanong man lang ako, Mr. Moderator, ng talata kasi hindi ko kasi na-take note. Wala akong bulletin dito. Okay. So, clarification. Simple Clarification. lang. Clarification ba, Brother Peter? Yes, bro. Yes, bro. Okay. So, pakiulit yung tanong mo, Brother Peter, para malaman natin kung ano yung pinapa-clarify mo doon. Ba yung tanong mo? Pakiulit. Ano yung second talata ni Jared na ginamit kanina kaya doon Sige. kuha ako ng katanungan. Sige. Brother Jared, ano daw yung ikalawang talatang ginamit mo? Yung ikalawang talatang ginamit ko, kapatid na Jando, ay yung 3 ng ikalawang kronika to clarify na ang Diyos ay nagpagawa ng larawan at yung larawan na yun ay panay o santo. Therefore, ang mga larawan ng mga santo ay hindi mga Diyos-Diyosan. Tapos, ang tema. Sige. Brother Peter, ang sagot niya sa clarification is ikalawang kronika 3:10. So, tanong ka na, Brother Peter. Ikadalawang kronika 3:10, Brother Jared, yung pinagawa ng Diyos na sinabi mo na banal na rebulto, may kaugnayan ba yon sa rebulto ng Roman Catholic Church? Sagot ka, yes or no? Yes, bakit? Dahil sa panahong Kristiyano, 5:17 ng Mateo, ipinatuloy ni Kristo yon. Ano ka? Historically speaking, yung mga first century Christian, merong larawan. Ngayon, kung hahanapan mo kung letter for letter sa bagong tipan, sorry, nandiyan na sa konteksto ng 5:17 ng Mateo. Next question. Next question. Mr. Peter Pendon. Ang sagot mo, yes. Okay. Ito bro, Brother Jared, ano bang ipinagawa at sinong nagpagawa at sinong gumawa doon sa ikadalawang kronika 3:10? Sagot. Sino? Ang pinagawa, larawan. At yung larawan na yon, may matang hindi nakakakita, may ilong na Mr. Moderator. hindi nakakapagsalita. Ano? Gaya ng larawan. Wait lang muna, Brother Jared. Ano yung tanong mo? Ano yung objection, Brother Peter? Ang sagot ko kasi, Ano sagot? Tatanong ka. ang tanong ko kasi, sino nag-utos at sino ang inutosan? Doon sa ikalawang kronika 3:10, yun ang sagot ko. Dapat magbigay siya ng tao kung sino ang inutosan at sino ang nag-utos. Okay, Brother Jared, sasagutin mo ba yung tanong o gusto mo magpa-next question? Ito, moderator, ang si Ezra,
Ngayon, hindi naman mahalaga kung sinong inutusan. Ngayon, ang nag-utos, yun ang mahalaga at yung Diyos. To clarify, wait lang. Wait lang muna. Ang tanong kasi, sasagutin mo ba yung tanong o magpapa-next question ka? Sino ang nag-utos? Ha? Sige. Ang nag-utos ay ang Diyos at ginamit niyo to clarify na ang Diyos ay nagpagawa ng larawan at yung larawan ay banal, therefore santos, therefore napatunayan natin dito pa lang sa question and answer sa cross-examination moderator na yung tema ko na ipresenta ay napaka-biblical. At yun, next question. Next question, Brother Jared. Ang sabi mo, ang Diyos ang nag-utos at hindi importante kung sinong inutusan. Ang sagot mo, di ba? Di ba ang sagot mo? Kasi hindi ko kasi narinig, parang nagsabi yung sagot mo kanina. Yung sagot mo, clarification sa sagot mo, ang Diyos nag-utos, pero hindi importante kung sinong inutusan. Yun ang sagot mo? Yes or no? Ano tanong niya, moderator? May objection? Ano tanong niya? I-clarify niya, moderator. Sige. Time pause muna, ha? Brother Peter, pakilino yung tanong mo, Brother Peter, para marinig na mabuti ni Brother Jared. Sagot mo, ang Diyos nag-utos, pero hindi importante kung sinong inutusan. Yan ba ang sagot mo? Yes or no? Yes, moderator, yun ang sagot ko sa kanya, no? Ang tungkulin niya, i-follow up kung ano ang isinagot ko kanina sa 3 ng ikalawang kronika to clarify na ang Diyos ay nagpagawa ng rebulto at yung rebulto na yun ay banal o santos at napatunayan natin sa cross-examination pa lang na ang rebulto ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Time. Next question. Okay, next question. Okay, salamat sa sagot mo. Okay. Alam mo ba kung sinong inutosan dyan sa ikalawang kronika 3:10? Alam mo kung hindi mo alam? Alam. Basa, kapatid na JP. Sino? Basa na. Ayan. Ang inutusan ay si Ezra. Ngayon, ano si Ezra? Tuloy. Propeta. Ngayong propeta si Ezra, ipinatuloy ba ni Kristo ito? Sa 5:17 ng Mateo, hindi ako naparito. Time. Next question. Next question. Yes, Ezra pala ang sagot mo na inutusan. Yung mga banal na mga santos doon sa Roman Catholic Church katulad ng Pedro Calungsod, Mama Mary Ninyo, ang tanong, sinong inutusan na gumawa niyan? Si Ezra o hindi si Ezra? Sagot ng malinaw. Objection, moderator. Time. Yes. Yun. Yes. Okay. Moderator. Time na. Okay, time na. Okay, so dahil natapos na po yung ating unang affirmative stand, natin namang ano to, dalawang stand ba to? Dalawang stand o isang stand lang? Brother Peter, ano to, Brother Peter? Isang stand lang, dalawang stand? Brother Peter? Sige bro. Anong gusto mo ditong debate ito? Dalawang stand o isang stand? Dalawang stand para nga. Kasi dalawang stand. Sige. Ating ibigay kay Brother Peter Pendo sa kanyang negative stand niya for 10 minutes. Sige, Brother Peter, ready ka na? Ready na bro. Thank you sa lahat ng nakikinig nitong debate na ito na parang semester objection. Ay nako, talagang akala ko marunong ito sa debate pero semester objection pala. Nakita natin na ang yung mga rebulto doon sa simbahan niyo ng mga Roman Catholic Church, hindi naman si Estrano naghimo yun. Alam niyo ba kung sino naghimo yung sa itsura ni Mama Mary? Ay, taga Quiapo lang yun. Alam niyo ba? Tapos gamit kayo ng ikadalawang kronika, 3:10. Hindi mo alam na walang kahit isa na ginawa ni Ezra na nandun sa iyong simbahan. Ay naku, taga Quiapo lang yung naghimuan na. Oy. Brother Jared, hindi mo ba alam?
Yung rebulto ni Kalungsod, Pedro Kalungsod. Oh, saan ang galing? Quiapo lang yun. Binibinta. Tapos sabihan mo na rebulto ng mga banal. Ay, naku, Brother Jared. Mag-aral ka muna para malaman mo na yung andun sa Old Testament, walang ginawa doon sa mga inutusan ng Diyos na nakapunta sa inyong simbahan, na umaabot sa iyong simbahan, gamit pa ka ng 5:17 ng Mateo, ay kautusan naman yun. Tapos yung ginawa ni Ezra, sabi mo si Ezra ang gumawa nun, hindi naman aabot nun, wala namang kahit isa na rebulto na andun sa iyong simbahan. Ay, naunsa naman si Jared, oy. Akala ko marunong ka sa yung pinag-aralan na yung paksa mo. Tagal mo na pinag-aralan yung paksa mo, tapos hindi mo pala alam na walang kahit isa na rebulto na ginawa ni Ezra na andun ngayon sa inyong simbahan. Di ba? Sayang, nabutan tayo ng oras. Oh. Semester objection. Nagkakatawa ka na, Brother Jared. Wala ka namang puntos kasi yun ang inutusan ng Diyos. Ang inutusan ng Diyos sa Old Testament ay si Ezra. Tapos yun si Ezra, wala naman koneksyon sa inyo kay si Ezra ay mga Hudiyo. Ay talagang nagpakahudiyo kayo, mga sinagugan ng mga diputang yawang ng mga animal si Satanas. Di mo ba alam, Jari? Si Satanas, yun ang pinaka yawa yun. Oh. Gitawag yung yawa ni Satanas niya, sinagugan ni Satanas ng nagpakahudiyo. Oh. Di mo ba alam? Wala kayong kaugnayan. Oh, sinagot mo yan kanina, wala kayong kaugnayan doon sa Old Testament, sa New Testament. Kaya lang kayo nagmura naman mag-uhong ni sulpot diha sa bagong tipan daw kuno 33 AD. Oh, ilang taon pa bago mag 33 AD galing sa Old Testament. Tapos ginamit mo kanina ng mga banal na mga santos. Ay nako, Jared, mag-aral ka muna. Akala ko marunong ka, bright ka, na pinag-aralan mo yun. Tapos si Ezra lang pala naggumawa ng yung paksa na nagpatunay na ang mga rebulto ng Katoliko ay banal. Banal at saka hindi Diyos-Diyosan. Wala ka ugnayan. And ano ka naman, Jared, oy? Tingnan mo, ano ang ginawa ni Ezra? Oh, dagway ba ni Mama Mary? Nawong ba ni Mama Mary? Nawong ba ni Pedro Kalungsod? Ay nako kanimo, Jared. Tingnan mo doon sa loob ng simbahan nyo kung ano ang mga nandun ng mga rebulso. Oh, mayroon bang rebultong ginawa si Ezra na andun ngayon sa iyong simbahan? Di ba? Di ka naman nahiya. Mahiya ka naman sa balat mo. Hudiyo sila ang mga inutusan ng Diyos. Tapos, nag-claim ka na yung mga ginawa ng mga Hudiyo ay banal ng mga santos ng mga Katoliko? Ay, nako. Talagang mahiya tayo, anak, oy. Nagpakahudiyo ka talaga. 3 ng pinadayag. Kinaguga talaga ito ng yawa. Yun ang sabi ko. Kapag ang yawa na gumawa ng sinagugan niya, ay maraming nabiktima. Katulad mo, biktima ka, nagpasinaguga ka ng Satanas. Oh. Sa halip ng ipatindig mo lang yung tema, gagamit ka doon sa Old Testament, wala naman kayong kaugnayan. Di ba? Pag mapunta sa pagkain, ang sabi nyo, ay hindi naman kami inutusan yun. Pagpunta sa Sabat, hindi naman kami inutusan nun. Pagpunta sa rebulto, kami nang inutusan. Ay nako,
sinaguga talaga tong yawa tong mga ano to. Ay naku, Brother Jared. Talagang ikaw talaga ang sinaguga ng Satanas. Kasi wala kang kaugnayan doon sa Old Testament. Tapos ginamit mo kanina, hindi ka nahiya. Sana gumamit ka ng wala sa Biblia. Kasi wala naman kayo sa Biblia. Oh, di ba? Gamitan kayo ng Exodus, full chapter ng Ten Commandments, di ba? Sagot kayo ng, hindi naman kami inutusan ng Sabat, mga Israel inutusan, di ba? Pag abot sa larawan, pag kami nang inutusan, ay, mahiya kayo sa balat nyo. Ngayon, ha? Sukol ba ka? Sukol ba ka debate? Sinaguga talaga ng Satanas si Jared. Kasi ang kanyang aral ay aral ng demonyo. Sasali siya, ha? Sasali siya sa Old Testament pagkatapos i-connect niya doon sa New Testament na sila raw ang inutusan. Di ba? Brother Jared? Dapat itindig mo na yung dagway ni Mama Mary mo, dagway ni Pedro Calungsod, dagway sa birhin sa kanunay panabang, mao na imuhang ipatindig nga kana dili na Dios-Diosan. Sig mangutana karon sa kuha ba nga itong rebulto ng bitin. Banal to hindi. Banal yan, pero hindi yan inutos ng taga-Quiapo na para sa inyong simbahan. Wala kayong kaugnayan doon. Yung kirubin, banal ito, hindi. Banal yan, pero hindi yun, yung kirubin nandun sa inyong simbahan, ay hindi yun obra ng Hudiyo, obra yung taga-Quiapo. Hindi ka ba mahiya? Oh. Yung kirubin, ang sukat nyo, sukatan yung kirubin yan doon sa inyong simbahan, di ba? Hindi yung katulad na simbahan. Kasi ang gumawa nun, Brother Jared, taga-Quiapo lang yun. Binibinta. Oh, mayroon lang nagbinta doon sa bahay. Sabi niya, Santos, sir, Santos. Kung di ba ang Santos ay nablisingan ng nablisingan ng pare? Yes, sir, yes, nablisingan na ito. Oh. Di ba hindi yun ibinibinta kapag nablisingan ng pare nyo? Ya, ganun ba? Oh, tumatawag siya. Oh, i-vlog ko ito. Tumatawag siya sa kanyang kasama. Oh, hindi pa ba nabilisingan? Pero Santos ang tawag nila. Di ba? Oh. Mga sinagugan ni Satanas. Kay bisag kahoy lang, gikulit, ingon nagsantos. Karon sa manahimog santos ng inyong mga balaan diha nga giingon ninyo nga mga rebulto. Karon sa manahimog santos. Ipangutan-on ta kabe. Oh. Karon sa manahimog santos. Sa dihang giblisingan ni Father. Asa man ako kinsa man ako sa mga apostoles nga naghimo og santos, giblisingan og pare dito sa Old Testament. Bro, Tagalog. Hirapan ako sa Tagalog kasi. Doon sa yung mga santos, mga rebulto yung sa inyong simbahan, sino ba yung nag-declare na santos yon? Oh, di ba? Mga pare, sila ang nag-declare na santos. Pero sa Biblia, magbasa ka na dyan ng Bible para malaman mo kung sino nag-declare ng mga santos sa inyong mga santos na doon sa inyong church. Parang malaman mo. Brother Jared. Itong debate na ito ay ilagay mo sa Time. Okay, so dito na tayo ngayon sa 5 minutes na tanong ni Brother Jared kay Brother Peter Pindon. Brother Jared, ready ka na? Ready na, kapatid na Janto. Ikaw ba, Peter Pindon? Ready na? Sige, go ahead, Brother Jared. Tanong ka. Bro, Janto. Yes, go ahead. May ano lang ko ba para maging maganda yung yung talakayan at hindi tayo magtatagal sa puro objection. Ito lang yung para sa dalawang debater natin ba. Iwasan po natin na sumagot sa panahon ng objection. Yung mag-object ka tapos doon ka sasagot sa objection mo ay iwasan po natin yun para po sa inyong dalawa para
Kasi yung objection ay hindi po yan ginagawa para na doon ka sumagot, nakapost kasi yung time dyan. Mag-object ka lang pag nakikita mo na may nilabag sa rules kasi yun ang purpose ng objection eh. Kung may nilabag sa rules, kung merong binanggit na hindi ayon sa paksa o sa pinag-uusapan. So, yun po ang yun po ang gagamitin natin yung objection. Hindi po gamitin natin yung objection para doon tayo sumagot kasi nakapost yung time natin. So, yun po yung ano ko sa ruling natin para hindi tayo magtatagal. Okay po, bro, ganito. Sige, wait lang muna ha. Wait lang saglit ha. Tara. Lagi. Look at that. Ah. Green paper na. Wait lang muna saglit. Ay. Okay, Brother Jared. Get ready na, Brother Jared. Okay, ready ka na ba, Mr. Peter Pendon? Sige, go ahead, bro. Okay, ang tanong ko sa'yo, yung kaninang binanggit mo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, yung ipinagawa ng Diyos kay Ezra, ay wala man lang sa simbahan ng Iglesia Katolika. Tinatanggap mo ba itong sinabi mo? Yes or no, categorical? Sagot, bro. Bro Peter, sagot, bro. Nawala yata si Bro Peter? Nawala sa linya si... Time pause muna ha. Time pause ha. Asan si Peter Pendon? Ang dami nung oras na iba to ko. wala si Peter Pendon. Nasaan si Peter? Bro Jando. Yes, Brother Dan. Go ahead, Brother Dan. Ito turn over ko na lang siguro yung pag-moderate kasi gabi na dito at matutulog na yung kasama ko dito. Medyo yung tinitirahan ko kasi ngayon ay hindi bahay namin, bahay ng kapatid ng misis ko. So ako respeto sa kanila ba kung pag-istorbo sa kanila ba. Kaya nga sabi ko kanina mas maganda pag maka-umpisa ng early kaso naalala ko rin meron din palang debate sa page ko. So ito turn over ko na lang po sa iyo, bro, ang pagmo-moderate sa paksang ito. Sa debating ito at least nandito naman sa page mo. Mag-out na lang ako. Sige bro, go ahead bro. Okay, so nag-out na si Brother Dan Maasin at hindi na nagbalik si Peter Pendon. Sana kaya? Oy, Peter. At si Peter, be. Oy, asa naman ka? Grabe, daming ibinato ni Peter doon na personal attack at strawman. Hindi na malaya ni Jared. Kaya pinaano ko talaga, bro. Hinayaan ko lang talaga para tingnan natin kung kaya niyang tindigan yung mga sinasabi niya. Gaya nung itatanong ko sana sa kanya na sabi niya kasi kanina, yung ipinagawa ng Diyos sa 3 Gs ng ikalawang kronika kay Ezra ay wala daw yon sa simbahan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tingnan natin kung masasagot niya ang ating unang tanong. Kaso, sa kasamaang palad, siya ay lumisan sa ating live o sa Zoom. Actually, offline na siya, Brother Jared. Actually, offline na si Brother Peter Pendon. So, possible, nag-brand out doon sa kanilang lugar or na-shutdown yung cellphone niya. Dalawa lang option yan. It's either nag-brand out or na-shutdown ang cellphone niya. Congratulations na, Brother Jared. Pag anong talo na yun, Brother Jared. Congratulations yun. Sigurado na yun. Sabihin nung talo yun. Hindi ako maniniwala walang kuryente. Kalakas ng kuryente nung niya doon. Tsaka sabi ko nga sa kanya kanina, kung magbra-brown out, low down ko naman siya dahil may kuunti pa namang 50 pesos dyan sa Panalo sa Brother Jared. Congrats! Galing. Galing ng mga banat. Malakas yung banat ni Jared doon, ano? So, hintayin ko muna yung ni Peter, baka sakali na magbalik. Meron pa namang 4 minutes and 31 seconds na natitira. Talo na yan, bro.
Nag-ano ako rito eh. Tingnan natin yung ano natin, yung ating mga nasa comment section. Basa muna ako saglit ha. Kasi hindi ako pwede tumanggap ng katanungan. Yun ay dahil sa ongoing po yung debate. So, basa na lang ako ng mga comments dito. Meron tayong 358, 425 na ano na live viewers natin. So, babasa lang ako ng comment ha. Hindi ako tatanggap ng katanungan maliban na lang kung wala pa talaga si Peter. So, sabi dito ni Roland, walang bago sa kanila kaya pala dumadami ang nagsibalikan sa Catholic. Oh, the same pa rin no si Peter Pindon, ganun pa si Peter Pindon. Napunta siya doon sa si Ezra daw yung si Ezra ba daw na gumawa ng rebulto sa sa Quiapo. Strowman yun eh. Strowman yun eh. Okay, nandiyan na boss Peter. Wala pa talaga. So, edin try tawagan si Peter ha. Ano nangyari dito sa taong to? Tawagan si Peter. Nangyari ba? Mawawala si Peter. Mawawala. Nawala si Peter. Talaga tiniming pa talaga sa tanungan portion Knock-out na rin si Dan Maasin. So hindi sumasagot si Peter na. Active 56 minutes ago. So wait lang ha, i-refresh ko muna yung ha. Baka sakali si Peter Pindon dito. Bigla siya mag-online. Peter Pindon. Wala talaga. Offline talaga si Peter Pindon. So, basa muna ako rito. Sabi dito ni Luigan, moderator. Sabi niya, mga yawa daw lahat. Oh, pati yun. Ano yun, bro? Ano yun eh? Ad hominem yun. Below the belt na yun. Dapat nag-objection ka doon. Tapos ito naman si Roland Gerald Sabala, napasukan bro ng master nila. Sabi ni Jels, si bro Jared pa, aatrasan ka, hindi ka nga marunong sumagot. Sabi naman ni Roland, hooray, inamin din, ha 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 ha. Roland bro, take note, Mary of help, hindi Diyos-Diyosan, sabi ni Pindon. Sabi naman ni Roland, personal attack na, balik-balik na, oh. Yun, ito yung reason ba't hindi ko na yung last namin debate tungkol doon sa Daniel, hindi ko na pa talaga pasusundan pa yon. Si Peter Pindon talagang wala siyang dignidad sa debate, puro lang siya parang grade 1. So, bro, hindi mo ba napansin ang nangyari, no? So, magkasabay silang umalis. So, parang alam mo yun, scripted na, parang planado na magsasalita akong huli tapos tapusin na. Ganon. So, ang dating ngayon, yung bang last bang message ay galing sa kanila. Pwede. Oo. So, ang mangyayari yan, nakaplano, bro, ganito gawin natin ha. Kasi para hindi na siya matanong ng mga matitinding tanong eh. So may plano. So ang mangyayari, mauna si Jared. Pagkatapos niya ha, ako sasabihin ko yung mga dapat ko sabihin ng mali ng Katoliko, tapos ikat na natin. Bakit? Wala nang chance siyang maipit sa mga tanong eh. Nagets niyo? Oh, may possibility na planado, Brother Angel. Nakikita ko naman yung yung option. Nayari kayo diyan. May possibility na sinadya. Ba't magkasabay pa? Samantalang di ba? Magkasabay umalis nung pagkaalis ni sabay na wala rin yung isa, parehong SDA. Planado bro, para wala nang tanungan pa na ipit-ipit, wala na. Para siya yung huling mensahe kasi, yun ang gusto niya. Tsaka yung mga words ni Peter gaya ng puta. Nasa yun? Bro, dapat nag-object ka dun.
Sabay cut, Bro di ba? Jando, Sabay nag-cut. Mm. Oh. yung taktika na yan, nakasalamuhan na rin ako ng ganyan taktika sa mga INC, sa mga revealers. Alam na alam ko na yan dahil kanina, hindi siya makapunto sa question and answer. Kaya ilibas niya yung init ng ulo niya at galit at sama ng loob sa akin diyan sa rebuttal stage, tapos umalis na. Sabay silang umalis ni Dan Maasim. Yan siguro yung ano nila, tactic nila eh. Di ba? Kasi, Di ba Malinaw. halata eh. Magkasabay pang bakit umalis yung isa, si moderator bigla. Alam na niya eh. Mukhang posible yan ang reason. Kasi ang dahilan kasi ni Dan is na nasabay siya ng iba. Sabay siya ng iba at itinutong over niya sa akin yung pagmumoderate. Pagkatapos sabi niyo, wala na si Peter. So, sabi naman ni Peter kanina, baka daw biglang mag-brand out. So, kung mag-brand out naman doon sa kanilang lugar, posibleng mamatay yung cellphone. Tapos, kung ang cellphone ang na-shutdown, hanggang hindi pa siya nag-charge para mabuksan ulit, sasabihin sa atin na, bro, na-shutdown yung cellphone ko. Wala lahat. Tahimik lahat, bro Jared. Mukha yatang Planado. mukha yata pinagplanuhan to ng SDA, bro. Bad. Pagkatapos Badre. nagmumura Panay biglang sabay cut. si Peter Pindon, panay binol the belt. Ewan ko Moderator sa inyo, ako eh. pinabayaan Sarap. yung magkaganon. Ang sarap sana na i-cut kaso nga lang wala akong naririnig na objection, baka sabihin nakikialam ako. Gayon ang sige, kayo na ginawa. bahala moderator. Ha? Okay na yun, Ayun, bro. diba? Siguro, sagutin mo na lang yung mga ano niya kanina para sa mga natin, Mag-rebut bro ka na lang, Jared. mag-rebut ka na lang, Brother I-rebut Peter. mo yung mga Brother Ram, sinabi Brother niya, Jared. walang utos, walang ganito sa sa Old Testament niyan. Pero tandaan natin mga kapatid, yung sinabing Old Testament, sila rin gumagamit ng Old Testament naman para atakihin ng Katoliko. Ngayon, ayaw niya ng Old Testament. Doon pa lang sablay na siya. I-anuin mo yung bro Jared, yung mga i-rebut mo yung Tsaka niya. Wala na yun. Ako, may alam ko na kagad eh. May sinabi Bro siya Jared. na I-rebut mo si na lang. Jared daw sumasali daw sa Old Testament. Sumasali. Paano sumasali? Samantalang sila puro Old Testament ang banat. Sumasali daw. Actually, napansin ako mga doon, mga strawman doon. So sinabi niya si Estra ba yung gumawa ng nyo, ng inyong rebulto doon sa Quiapo? Hindi naman sinabi ni Jared yun eh. Talagang strawman talaga yun. Tapos meron pa siyang anak ng puta, yung ganung mga words. Dito na makita kung paano makipag-debate talaga ang mga SDA. Sa first stand di Brother Jared hindi niya nagiba. Oo, hindi niya nagiba ang Strawman yung mga tanong niya. Basta strawman ang mga tanong, bro, hindi niya ginigiba yung tema mo, bro. Hindi niya giniba yung tema ni Brother Jared kaya nga tayong-tayo si Brother Jared sa kanyang pinatatayuan. At ang kagandahan kasi nito, kasalanan nila kung bakit nawala sila kaya talo sila. No. At saka, Brother Jared, malinaw naman yung yung mga strawman ni Peter, hindi niya ginigiba yung tema mo. Gumagawa siya ng panibagong butas para doon kanya papasukin sa butas na ginawa niya kung saan maging easy sa kanya na dinadala kanya sa kanyang argumento, Bro Jared. Wag kang madadala sa argument niya, bro. Pero maganda yung yung stand ni Jared. Nakita ko magandang stand niya. Kaso nga lang yung tanong ni Peter hindi tugma sa stand niya. Jared. Ano ba ito, bro Jando? Ano bang magandang gawin dito sa mga SDA o sa pagtakas ni Peter Pindon at Dan Maasim? Magano ka muna, Bro Jared? Magano ka ngayon? Bigyan mo siya ng Jando, iribat niya yung sinabi ni Dan Maasim, ni Peter Pindon para mabigyan justified yung mga sinabi ni tawag dito, Peter Pindon. Mag-rebut ka na lang, bro, sa sa mga
ano ni ano doon, ni Peter Pendon doon? Bigyan mo 10 minutes. Okay. Ngayon mga kapatid, nakita naman natin kung paano tumakas si Peter Pendon sa ating diskusyon. Kalinsabay rin ng pag-alis ng kanyang moderator na si Dan Masin, na hindi na ako magtataka kung ba't ganyan ang mga ugali nila dahil sila ang kinatuparan ng ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5 na lalabas sa panahong mapanganib. At isa sa halimbawa noon sa 24:24 ng Mateo, yung mga bulaang mangaral, bulaang propeta, gaya ni Ellen G. White, Chris Bacalares, lalo na itong si Peter Benton. Ngayon, sabi niya, sa 3 days ng ikalawang kronika, ang inutusan si Ezra. Tama naman niya, wala naman tayong tutol doon. Pero ginamit ko yon bilang batayan na ang ribulto ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan at tinanggap niya naman na yun. Eh di tapos na ang tema. First cross-examination pa lang, talo na talaga to. Kaya nga nung sinagot ko, sa 3 days ng ikalawang kronika, ginamit ko yung batayan para patunayan ang tema ko na ang ribulto ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Ano po yung pinagawa ng Diyos? Kerubin. Basahin natin, 3 days ng ikalawang kronika, mga kapatid. At sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan ng kerubin. Ngayon, ang nirabat niya kanina, yung larawan daw ng kerubin na yon, o larawan na ipinagawa kay Ezra, hindi daw larawan sa simbahan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya ang tanong ko sana sa kanya, tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Ngayon, pag sinabi niyang yes, larawan ba ng Iglesia Katolika ito? Yes or no? Yes. Ngayong larawan ng Iglesia Katolika, yung ipinagawa ng Diyos kay Ezra, may pakpak ba o wala? Merong pakpak. May ulo ba o wala? Merong ulo. May kamay ba o wala? May kamay. Ngayon merong kamay, merong pakpak, merong ulo, tinatalikuran mo na yung sinasabi mo na yung ipinagawa ng Diyos kay Ezra ay wala sa Iglesia Katolika. Meron, ito nga, hawak-hawak ko physical evidences eh. Ang wala doon, itong repulto ni Ellen G. White na itatanong ko sana kayo. Oh, may pakpak eh. Tinan mo, Peter Pendon, paano kung tatakasin ito ngayon? Ibalik natin ang argumento niya sa 25 sa ng Exodo. Huwag kang gagawa ng larawang inyanyuan, nakawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba. Tanong, ano ba si Ellen G. White? Nasa langit pa o nasa lupa? Nasa lupa. Ngayon, sa lupa. Larawang inanyuan ba ito ng anumang wangis na nasa ibaba sa lupa? Yes or no? Yes. Yes. Ngayon, yes. Ba't ganito ba? Therefore, tinatalikuran nyo na yung pinagbasa ng talata sa 25 sa ng Exodo na mismo kayo lumalabag doon. Correct. Ano Peter? Nagmumura ka pa. Wait lang. Mukhang nagbalik si Peter. Bro, mukhang nagbalik si Peter, bro. Nagbalik ka, bro. Pendon! Ba't bigla ka nawala? Nag-burn out, bro. Nag-burn out. Bako lang ibaling kulit ni, bro. Nag-burn out. Ipapaalam ko ba ng Peter Pendon, ha? Na yung moderator mo Dan Masin umalis na. Nag-alis na siya? Umalis na? Umalis na. Oy, sige. Patuloy tayo. Sige, Brother Jared. Meron ka pang 4 minutes and 31 seconds para sa iyong katanungan kay Brother Peter Pendon. Wait lang, ready ko muna yung Hindi pa naumpisahan yung unang minuto ni Brother Jared, ah. Oh, sige, ating ibalik to kasi wala si si Peter Pendon nung nagtanong si Jared eh. Okay, buksan ko muna ulit yung natin yung ating timer, ha? Hindi mo matawagan si Dan Masin? Hindi na, bro. Sabi niya kasi mag-out na siya. Sige. Bako nagbalik ko. Mag-out na siya. Okay, Brother Jared, ready ka na magtanong sa kanya for 5 minutes? Ready na. Ikaw ba, bro Peter? Ready ka Basta na ba? ulitin ko, ha? Yung rulings natin na, i-refresh ko yung rulings natin, ha? Ito yung ruling, i-refresh ko ruling. Rule number 1, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Ano yung paksa? Ang revolto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyusan. Yon ang paksa. Number 2, kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin ng categorical at may 20 seconds na pagpapaliwanag sa isinagot na categorical. Ibig sabihin, hindi lalayo. Kung tinatanong tungkol sa pinya, ang sagot sa pinya. Hindi pwedeng tumalon sa bayabas. Okay? Pag ang tanong, ano man ang tanong?
Yun ang sasagot. Number 3, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Sabihin, hindi na pwede yung biglang lumipat si Pindon sa sabat, sa pagkain, hindi naman yun ang paksa. Ang paksa is, Diyos-Diyosan ba ang revolto ng mga Katoliko? Yun ang paksa. So, yung pag nalipat sa nalipat sa sabat, tsaka sa pagkain, kung saan-saan, hindi naman kasama sa tema, Brother Jared, please mag-objection ka. Okay? Mag-objection ka ha, pag lumabas sa paksa ha. Kasi kanina, binagit na yung sabat, tsaka yung pagkain, hindi ka nag-objection. Turuan mo kasi bro, turuan mo bro. Yes bro. Nasa ruling yan bro pasensya ka na ha. Nasa ruling yan. At sumang-ayon ka sa ruling. Tinanong ko kayo kanina, sang-ayon ba kayo sa ruling? Sumang-ayon kayo. Pero palihim mo nilalabag. Kaya ipinapaalala ko kay Jared. Rule, yan ay patakaran ko dito. Ipinapaalala ko kung nakakalimutan. Saka bro, Jando, moderator, yung pagmumura, ayos yung Panginoon. Sumang-ayon si Peter kanina Tinanong ko, sang-ayon bang negative? Sumang-ayon siya So, karapatan ko na ipaalala kay Jared dito, Brother Jared. Kung tumakbo siya sa ibang paksa, hindi mo naman paksa ngayon, mag-objection ka, okay? Sige po, moderator. No, yan. Karapatan ko yan. Ruling ko yan. Kasi sumang-ayon kayong dalawa pareho. Yung mga words ni Peter Pindon na puta, puta, yawa, animal, yung mga animal, narinig ko yung term animal. Animal lang yawa nang nandun sa sinagugan. Oo, yun. Hindi maganda yan sa live, Brother Peter. Hindi bro, Dando. Sige, Mag-ano ka na bro, Dando, wag mong ipakita na hindi pa nakaumpisa, tinuruan mo na yung debater mo. Hindi ko tinuturuan, pinapaalala ko lang kung ano yung ruling na sinangayunan nyo pareho. Pinaalala ko lang. Yun, galing sa debater. Maghintay ka ba, Dando, parang hindi mahalata ba? Yes bro, naghintay talaga ako bro. Actually, wala siyang objection, no? Nahimik naman ako, di ba? Tinuruan mo lang ngayon Tinuruan mo lang ngayon. Bro, hindi ko tinuturuan bro. Pinaalala ko lang kasi ng ayunan nyo. Tinuruan mo. Kasama na yun bro, natural. Pinapaalala ko Yun ang sinangayunan nyo Bakit? Ayaw mong... Bakit, Brother Peter? Ayaw mo ipaalala ko yung ruling? Ano tayo ito? Bro, ayaw mong ipaalala ko yung ruling? Prangkahan tayong dalawa, Peter. Prangkahan tayong dalawa. Ayaw mo ipaalala ko ruling? Okay yung magpaalala mo, Brother Dando, pero huwag sabihin mag-objection ka. Yes, objection talaga kasi nandun Pag against sa ruling, kailangan talaga mag-objection. Hintayin mo na lang kung kailan mag-object yung Yes, debate. Actually, kanina, hindi naman ako umimik kanina, di ba? Hindi ako umimik kanina, Brother Peter. Moderator, bro. Peter, tuloy na natin ang cross-examination. Ipaano ko lang, Brother Jared. Alala mo, okay naman yun, pero sana, hintayin mo kung kailan siya mag-object. Yes, Brother Peter. Actually, hindi ako umimik kanina. Bilang prueba, hindi ako umimik kanina. Bilang prueba. Okay? Sige na natin. So, pinapaalala ko lang si Jared, kapag ginawa mo ulit yun, mag-objection ka, Jared, okay? Hindi masama magpapaalala. Kung may reklamo ka sa akin, umalis ka na lang. Yan ang ruling ko, sinangayunan mo Parang galit ka na yata yun, Brother Dando. Galit ka ba? Kasi, eto kasi yan. Ayaw kasi ni Peter Pindon na tinuturuan yung kalaban niya. Ayaw ni Peter Pindon yun. Palihim kang lumalabag, Peter, palihim kang lumalabag. Kanina kasi, pinasang-ayon kayong dalawa. Sang-ayon ba kayong dalawa? Sumangayon naman kayo, di ba? Walang below the belt. Walang atake personal. Kung kailan mag-object yung... Yes, Brother Peter. Hindi nga ako umimik kanina kasi wala siyang objection. Hindi naman kanina. Hindi ako umimik kanina. Kaya ngayon, pinapaalala ko kay Brother Jared.
Brother Jared, kapag may nilabag si Peter sa napag-usapang ruling, mag-objection ka. Okay? Huwag kang magreklamo dyan, Peter. Sinangayunan mo to eh. Okay, proceed na tayo, moderator. Proceed na tayo. Sige, go ahead, Brother Jared. Sa 5 minutes mo tanong. Ngayon, tinatanggap mo ba sa 3 Gs ng ikalawang kronika ang pinagawa ng Diyos kay Ezra ay hindi larawan ng Iglesia Katolika? Yes or no, categorical? Hindi ko tinatanggap, Brother Jared. Yes, anong objection? Ang tanong ko sa kanya, yes or no, dahil you are under cross-examination, Mr. Peter Penton, huwag ka munang maipit. Naipit ka na. Napapaghalatan. Sige. Okay na. Brother Peter, ano yung counter mo? Counter objection, Mr. Moderator. Sa ang categorical niya, tanggap mo ba o hindi? Sinagot ko naman nga hindi ko tanggap. Ano bang rules moderator? Bakit nag-object siya? Ang tanong niya, tanggap mo ba o hindi? Hindi, nagsagot naman ako na tanggap. Moderator. Ano yan? Ang tanong ko sa kanya, tinatanggap mo ba yes or no? Categorical. Ang tanong ko, categorical. Sagutin mo categorical. Huwag mong sabihin, hindi mo kayang sagutin at hindi mo maigiba ang tema, Peter Penton. Wait lang, Brother Peter. Wait lang, Brother Jared, wait lang. Yung pagsagot ni Brother Peter na hindi, it means no. Yan. It means no. Okay? So, Brother Peter, meron ka pang 18 seconds to answer the question. Okay, hindi ko tanggap, no. Kasi, hindi naman yun may kaugnayan ang Katoliko sa ikadalawang Kronika 3 Gs. Wala namang Katoliko doon sa 3 Gs ng ikadalawang Kronika. Kailan lang kayo nagsulpot? 33 AD. Ba't ko tanggap yun? Next question. Ngayon sabi mong hindi sumulpot. Yung pinagawa ba ng Diyos sa 3 Gs ng ikalawang kronika kay Ezra, sabi mo kanina, hindi yun ang larawan ng Iglesia Katolika. Sabi mo kanina yun, kaya kong i-replay yun, Mr. Pendon. Tinatanggap mo ba ito, yes or no, categorical? No, hindi ko tatanggapin yun. Kasi, yun ang ginagawa ni Ezra, hindi naman nakarating yun sa inyong simbahan. Ang inyong simbahan, sa iyong simbahan, ay doon sa iyong simbahan, Brother Jared, ay larawan ni Pedro Calungsod, ni Santa Maria Niño. Next question. Ngayong hindi nakarating, yung pinagawa ba ng Diyos kay Ezra, may pakpak ba yun? Gaya ng larawan ng Iglesia Katolikang may pakpak? Meron o wala? Wala yun. Kasi wala yung nakarating yung hinawakan mo. Hindi naman yung ginawa ni Ezra. Ginawa naman yun sa Quiapo na binintada sa inyo. Objection, moderator. Objection. Yes, an objection. Wala sa tema natin ang Quiapo. Ang tema natin, 3 Gs ng ikalawang kronika, walang Quiapo doon. Okay, ito. Kumain ka, you are under cross-examination, baka mag-isip tanggol ka ng batang Quiapo. Sige. Brother Peter, ano yung counter objection mo? Counter objection ko, yung pinatanong niya sa categorical ay sinagot ko naman, bakit nagpalagi siya object nga mayroon naman akong sagot na categorical at saka nag-explain naman ako. Okay. Ito. Okay. Rolling na ako, no? Ito yung rule number 3 at rule number 4. Kung ano man ang specific na tanong, yun lang ang sagutin. Wala sa kanyang paksa ang about sa Quiapo. Na si Ezra ay nagdala ng larawan sa Quiapo, wala sa paksa niya yon. Number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa itinatanong. So kung ano yung specific na tanong ni Jared, yun ang sagutin mo, Brother Peter. Brother Jared, pakiulit yung tanong. Tanong. Sabi mo kanina sa 3 Gs ng ikalawang kronika, yung larawang ipinagawa ng Diyos kay Ezra ay hindi larawan ng Iglesia Katolika at wala sa simbahan ng Iglesia Katolika. Sabi mo yes. Ngayon, yung ipinagawa bang kerubin sa 3 Gs ng ikalawang kronika, may pakpak ba yon? Gaya ng hawak ko ngayong larawan ng Iglesia Katolika, may pakpak ba? Meron o wala? Kategorika. Okay. Sagot. Mayroong pakpak pero hindi yun ginawa. Ayun nandun sa kamay mo. Ginawa yun sa taga-Quiapo. Objection, moderator! Ano naman objection, bro?
Wala sa tema natin ang Quiapo Church. Siguro nood ng bata Quiapo ito, panay Quiapo ang banggit eh. Ang tanong ko lang Okay. sa'yo, sa presis ng ikalawang kronika, because you are under cross-examination, huwag kang maipit dahil ang ipit sa Brother Quiapo. Peter Pendon, winarningan na kita. Hindi kasama sa tema niya yung Quiapo at wala siyang tanong patungkol sa Quiapo. Rule number 3. Anong rule number 3? Kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sagutin. Number 4. Hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi kasama sa itinatanong. Both kayong dalawa sumang-ayon dito. Brother Peter, sumunod ka. Counter objection, Mr. Moderator. Ano yung counter objection mo? Ang counter objection ko, hindi ko mayroong pakpak pero hindi yun yung hinawakan niya. Kasi ang ginawa ni Isra, hindi naman yun ang hinawakan niya. Yung hinawakan niya, yung ginawa galing sa Quiapo. Totoo naman yun. Saan magaling yung hinawakan mo, Brother Gary? Di ba sa Quiapo? Moderator, pinili ko sa Shopee. Sige. Rolling ako. Okay, rolling ako. Moderator, binili ko Ano sa yan? Shopee to, hindi sa Quiapo. Sa Shopee ko binili to, tinan mo, palpak na naman. Mag-rolling ako ha. Ulit ha, ang tanong niya kasi may pakpak ba o hindi, sagutin lang kung may pakpak o wala. Hindi na idama yung Quiapo kung saan galing yung rebulto kasi di naman tinatanong kung saan galing ang rebulto. Brother Peter, ulitin ko ha, yung rule number 3 and rule number 4, ano man ang specific na tanong, yun lang ang sagutin. Hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi kasama sa tinatanong. Kaya kung hindi naman siya natanong kung saan galing yan, tanong naman niya kung may pakpak ba o wala, yun doon ka sumagot. Nagsagot naman ako, tapos nag-explain naman ako, Brother John. O explain mo, yung i-explain mo. Pero yung i-explain mo, yung sinagot mo. Oh, yung explain ko, yung sinagot ko na yung hawak niya, hindi naman galing sa ginawa ni Isra. Oh, sabi niya kasi na sabi niya galing daw kuno sa iya kanyang gi-order sa Shopee. Pero hindi naman alam na galing sa Quiapo. Yun naman. Di ba? Sige, mag-next question na lang tayo. Sige, brother Jared, mag-discussion ka na lang, brother Jared. Basta, warning na to, ha? Kung ano ang tanong, yun lang ang sagutin, at hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi kasama sa tinatanong. Wala bang paliwanag? Di ba mayroong paliwanag na 20 minutes? Yes, bro. At meron ka na lang 1 seconds, bro. Ibigay mo to 1 seconds? Di ba 20 minutes yung rolling mo na magpaliwanag? Hindi 20 minutes, 20 seconds. 20 seconds? Oh, sorry, 20 seconds pala. Hindi 20 minutes, 20 seconds. Kasama na yun. Pagpapaliwanag ko, Brother Dando. Kasama na yun. Sige, next question. Sige, next question, Brother Jared. Sunod na tanong. Ayon sa 25:6 ng Exodo, sinusunod ba ito ng Seventh-day Adventist na wag gagawa ng larawang inanyuan? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection, Brother Peter? Anong objection? Mayroon ba nandun ba sa paksa namin na Seventh-day Adventist? Okay, wala. Okay, Brother Jared, meron kang counter doon? Specific pa rin yung tema natin, rebulto. 25:6 ng Exodo. Di tanggalin natin yung Seventh-day Adventist dahil wala naman talaga sa Biblia yun eh. Kaya ito, tanong, moderator, ulitin Wait lang muna. Mag-rolling muna ako. Rolling ako, okay? Hindi kasama sa paksa ang Seventh-day Adventist. Ayon dati sa ating rule number 1, lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. So, yung Seventh-day Adventist hindi bahagi ng paksa yun, kaya out of topic na yon. Sige, mag-next question ka na lang, Brother Jared. Tanong, Mr. Peter Pendon, yung 25:6 ng Exodo, sinusunod mo ba ito o sinusunod niyo? Yes or no? Categorical. Okay, sinusunod. Sagot ko sa categorical mo, sinusunod. Pero, yung paksa mo na banal na rebulto sa Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan, ay wala naman yun sa Biblia yung banal na sinasabi mo. Yung banal na sinasabi mo na doon sa Biblia, hindi naman yung larawan. Next question. Next question. Ngayon, sinabi mong sinusunod mo.
Anong mangyayari sa lalabag sa 25:6 ng Exodo na paggawa ng larawang inanyuan? Maiimpyerno o hindi maiimpyerno? Categorical. Okay, sa dalawang tanong mo categorical, wala naman yun mababasa natin doon na maimpyerno at saka hindi maimpyerno. Wala naman yun. Pag tanong ka sa categorical na andun sa yung paksa, andun sa yung teksto. Oh, next question. Sunod na tanong. Anong mangyayari sa isang tao na lumabag sa 25:6 ng Exodo na paggawa ng larawang inanyuan? Alam mo o hindi mo alam? Categorical. Alam ko. Ang sabi doon, huwag kang yuyuko. Oh, huwag kang magsimba. Oh, kung magsimba ka, ay nakasala. Yun lang. Objection, moderator. Andun ang utos eh. Huwag Objection, kang, moderator. huwag kang kukulit. Yes, an objection. Wala sa tema natin ang pagsimba. Ang tema natin yung paggawa o ukol sa larawan ng mga santo, hindi ang salitang pagsimba. Ang tanong ko sa iyo, Wait lang muna. Anong counter mo, Brother Peter? Ang counter ko doon sa 25 size. Oh, ang tanong niya 25 size sa Exodus. Anong mangyari? Hindi nakasala. Oh. Hindi naman yung categorical. Bakit sige sir palagi ng objection, Mr. Objection? Sige. So, magro-rolling ako ha. Hindi bahagi sa topic yung pagsamba. Wala sa topic ang pagsamba. So, yung pagbanggit ni Peter Pendo ng pagsamba, out of topic yon. So, ituloy mo yung sagot mo, Brother Peter. Meron ka pang 4 seconds. Go ahead, Brother Peter. Ito ang sagot ko. Ang tanong niya kasi, Next question. Ngayong sabi niyong sinusunod niyo at ang sino mang lalabag sa 25:6 ng Exodo na paggawa ng larawang inanyuan ay magkakasala. Tanong, dito sa ribulto ni Ellen G. White na nakita ko sa page ng Seventh-day Adventist, nagkakasala ka ba pati kayo at ang iglesia ninyo dahil sa ribulto na ito dahil nilabag ng 25:6 ng Exodo? Yes or no? Categorical. pero mo ganito kasi wala naman nakapta ng ribulto ni Ellen G. White. Ribulto na siya, madaling mo. Wait lang muna. So, ang objection ni Brother Peter is hindi pwede isali si Ellen G. White kasi hindi kasama sa paksa. So, ano yung counter mo, Brother Jared? Ang counter objection ko, you are under cross-examination, Peter Pinton. Ang tanong ko sa'yo, yes or no. Ngayon, ito, ipinakita ko, ribulto. Pero pasok ito sa tanong ko, sa 25 sa isang Exodo na sinasabi mo, hindi nyo nilalabag at ang lalabag magkakasala. Kaya, yun ang counter objection. Okay, rolling ako ha. Ang topic ngayon pinag-uusapan is rebulto ng Katoliko. Hindi bahagi sa topic na pinag-uusapan ng rebulto ng mga Seventh-day Adventist at si Ellen G. White. Hindi bahagi yon. Ang topic ngayon is rebulto ng mga Katoliko. So, next question ka na lang, Brother Jared. Okay, next question. Ngayon sabi mo, sinusunod nyo ang 25:6 ng Exodo. Ngayon, kung sinusunod nyo ito at ang lalabag sa kautusan na ito ay maiimpyerno, sa 3 ng ikalawang kronika, sabi mo, hindi ito larawan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanong, yung ipinagawa ba ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika may ulo, gaya ng hawak ko na mayroong ding ulo? Meron o wala? Categorical. Sagot, mayroon pero di yun na ginawa ni Isra. Kasi yung hinawakan mo... Okay, time. Okay. Okay, so dito tayo ngayon sa rebuttals ng affirmative, Brother Jared Almasora for 10 minutes. Okay, may tanong pa ba ito, moderator, pagtapos ng rebuttal? Wait lang muna ha.
Dahil alas 10 na. Hanggang alas 10 lang yung live namin. Mag-second stand pa ba kayo o final conclusion na lang diretso? Final Conclusion, conclusion ganito. Na? Wala na yun. Conclusion ta. Kasi alas 10 na kasi. Kasi nag-burn out Final dito. conclusion na lang. Final conclusion. Sige, bibigyan ko ng final conclusion for 5 minutes. Ang negative kasi alas 10 na ng gabi. So, sige. Dito, Brother Jared, wala nang tanungan to, Brother Jared, ha? Wala nang objection. Brother Jared, Sige, papalala Brother. ko, ha? Ang final conclusion, walang objection, wala nang tanungan. So, ang mauuna dito, si Brother Peter Pendon. Kaya siya yung negative. Tapos to, ikaw naman. Sige, Brother Peter, ikaw muna mauna, Brother Peter, for 5 minutes, Brother Peter. Okay, magandang gabi sa tanan. Talagang nalingaw ako aning Jared. Oy, kay makikita natin talaga na parang yung na prepare niya na talata, yun ay patungkol sa larawan ng ni Ellen G. White, ay hindi naman yung kasama sa paksa natin. Tapos, ikinukulit niya talaga yun ang kaniyang teksto sa ikalawang Kronikas 3:10 sa ribulto ng Roman Catholic Church. Ay wala naman nun kaugnayan. Galing ang kanyang hawak kanina, may pako nga, may ulo nga, pero galing naman siya, Aywan ko kung nagpadala pa si Isra ng kanyang ribulto na ginawa. Andun sa Shopee. Katawanan talaga. Katawanan mag-hire ni Jared. Sabi niya, hindi yun galing sa Quiapo, galing ito sa Shopee. Pero ang kanyang hinawakan ay talagang yun, maraming yung gumawa yun sa Quiapo eh. Hindi natin alam kung ang nag-order na si Jared Elmasura ay doon kinuha sa Quiapo ang kanyang order at saka dineliver sa kanya. Pero kung talaga Jared, kung totoo yung paksa mo na hindi yun natipag, ay talagang makikita natin na yung teksto mo nga sabi mo sa ikalawang Kronikas 3:10 ay doon sa simbahan ng Katoliko, ano ang ginawa ni Isra? Wala naman. Sinabihan kita kanina eh. Kahit isa. Wala. Oh. Tapos, dito pa natin nabulabog talaga kaysa Shopee lang palagikan. Nag-Shopee, baka nag-Shopee ron si nag-Shopee ron si Isra. Pag-order ni Jared. Saan mo ka nag-order, Jared, yung hinawakan mo kanina? Sa Shopee? Hindi ka nagtanong kung saan ba to galing? Baka galing to kang Isra. Ay mo naman tingkoy ng imuhang tema, bro, Jared. Dili naman dahil nagikan. Ang inyo nga lagi, wala lagi na kaugnayan na Biblia, lagi ka mga wala. Di yan nakikiwa, bro. Sabi ko sa'yo, rescue na kami. Kala ko kung hindi ka, hirap na hirap ang libay ng mga... Objection, Mr. Moderator. Objection, naka-distract talaga yung hindi wait lang nga. Sa final conclusion, wala talagang objection. Pero Brother Jared, confirm, nadidistract si Brother Peter sa sinasabi mo. Kaya kahit na walang objection, ginagrant ko yung yung kanyang request na huwag ka munang maingay dyan, hindi pa siya tapos. Okay, Brother Peter, go ahead. Please lang, Brother Jared, mag-mute ka parang hindi ka makadistract sa akin. Salamat, Brother Jando. Talagang nakikita natin talaga, nakingkoy-kingkoy itong tema ni Brother Jared kasi inuugnay niya ang dyan sa Biblia patungkol sa mga ribulto ng Roman Catholic Church. Hindi naman yun. Kahit anong gawin mo, Brother Jared, Shopee lang kagikan. Shopee lang ginagikan mo, di ginagikan sa Biblia. Wala eh. Kung imuhang subayon, Brother Jared, bisan sa New Testament, walang isa, kahit isa, walang apostoles na gumawa ng ribulto sa mga banal na andun sa
sa Old Testament, yun ay ibutang nimo sa imong kukuti. Ilagay mo doon sa kukuti mo, Brother Jared, na kahit isa na apostoles, walang gumagawa ng rebulto. Walang gumagawa ng rebulto. Sa mga banal na andun sa Old Testament. Yung mga rebulto nyo sa Roman Catholic Church ay galing lang doon sa Siapi, galing lang doon sa Quiapo, kung saan-saan yung galing. Yun ang rebulto ng Roman Catholic Church. Pero gagamitin mo yung Old Testament para connect mo dun sa yung mga rebulto, ay hindi yan pwede. Wala kahit isa. Wala. Ngayon, nakikita natin na yung paksa mo ay na gawang kingkoy-kingkoy. Kawawa naman. Akala ko marunong ka sa debate. Akala ko kung ikaw ang magpatindig ng yung paksa ay galing ka talaga. Pero ngayon ay nakikita ko na parang mamon. Very smooth. Very smooth. Walang katigas-tigas yung paksa mo. Walang kaugnayan. Thank you at magandang gabi sa lahat. Okay, so time clear na. Okay, Brother Jared, ikaw naman for 5 minutes, final conclusion. Okay, ngayon, sinabi niya parang mamunda, walang katigas-tigas. Siyempre, kung kalaban natin ay bakla, lalambutan natin kung anong ating stand. Katunayan, bago pa lang ako magpasimula, mga kapatid, mga kababayan, sabi ko, isang haligi lang ng elementary school. Tignan nyo, hindi niya magigiba. Tanong, naigigiba niya ba ang tema natin sa dress sheet ng ikalawang kronika? Hindi niya naigiba. Ngayon, pupunta sa Shopee. Hindi naman basihan kung nabili sa Shopee. Ang importante, yung rebulto ng mga banal. Dahil yun ang tema natin, napatunayan natin sa isang talata lang, bagsak na ang aral ng SDA at bagsak na si Peter Penton. Tingnan nyo, anong walang kalabog-labog? Nilambutan ko talaga, kaya nga unang presentation ko pa lang, halatang talagang hindi nakinig itong taong ito eh. Hindi talaga nakinig. Una ko pa lang sinabi na yung tema ko, yung presentation ko, haligi lang ng elementary school. O ngayon, hindi mo naintindihan, hindi ka kasi nakikinig, talagang bulag ka. O ngayon, yung pinagawa ba ng Diyos sa tres days ng ikalawang kronika, kahalintulad ba yun? O larawan rin ba yun ng mga banal ng Iglesia Katolika? Yes. Dahil unang-una, ipinaklarify ko sa kanya, may pakpak ba yun? Gaya ng kerubin na ipinagawa sa tres days sa ikalawang kronika? Yes. May ulo ba? Yes. Ngayon, pumunta sa Quiapo. Kaya may kasabihan, ang ipit sa Quiapo kumakapit. Huwag naman natin sabihin yun si Peter Penton dahil, tinan mo, kala ko pa naman, national debater ito, nang insulto ko pa na, sabi, walang kahirap-hirap. Hirap na hirap ka kay, paano walang kahirap-hirap? Ngayon, tinanong ko siya mga kapatid sa 25 sa istang Exodo, anong mangyayari o nagkakasala ba ang lumabag sa paggawa ng larawang inanyuan gaya ng nasa 25 sa istang Exodo? Yes. Ngayon, ano bang mangyayari sa mga nagkakasala o sinasadya ang pagkakasala? Sa 10:26 ng Hebreo, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Therefore, yung kaligtasan nila, naiwala na, ikalawang 118, gaya ng SDA at gaya ni Peter Penton. Bakit? Dahil mismong 25 sa ng Exodo, linabag nila sa pamamagitan ng paggawa ng rebulto ni Ellen G. White. Ngayon, naigiba niya pa ang tema natin at napatunayan pa natin na ang rebulto ng mga santos ng Iglesia Katolika hindi Diyos-Diyosan? Hindi niya naigiba. Kaya, malinaw na malinaw mga kapatid, sa isang talata lang na binasa natin, talo si Chris Bacalares, talo si Dan Maasin, talo ang buong 3A Media, at talo ang buong pamunuan ng Seventh-day Adventist at maging puno nitong si Ellen G. White na nasa impyerno na. Ngayon, ano ang patunay? Isa pang haligi, gagawin na nating dalawang haligi dahil yung isang haligi hindi naigiba, meron tayong pangalawang haligi. Ano pa ang patunay na ang larawan ng Iglesia Katolika ay hindi mga Diyos-Diyosan o larawan ng mga banal? Nasa hula. 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa aking templo. Ibig sabihin ng haligi is a graven images na konektado sa 6:29 ng unang hari na may klait. Feminine graven images na gaya ni Maria. O ano ka ngayon? Hindi may ribulto ni Maria sa Biblia. Ngayon, pupunta ka na naman sa Quiapo, pupunta ka na naman sa Shopee. Hindi naman basihan yun eh. Ang basihan yung turo. 7:17 ng 1. At isa doon sa turo ng ating Panginoon sa Kristo,
na ipinatuloy niya nakautusan sa mga propeta sa 5:17 ng Mateo, yung paggawa ng larawang inanyuan. Ngayon, kung maghahanap ka, sabi niya, saan ka makakabasa na ang mga apostol nagpagawa o gumawa ng larawang inanyuan? Ba't magagawa? Meron na nga in Old Testament pa lang, pinatuloy lang ng ating Panginoon Kristo. Katunayan, kung magbubuklat ka ng history, Peter Pan doon, dahil utos namang magbasa noon, utos naman magsuri doon, unang Thessalonica 5:21 at 22, yung mga first century Christian, meron talagang larawan. Anong klaseng larawan sa inyo? Larawan ni Ellen G. White. Propeta daw kuno. Paano naging propeta ito? Allergic sa kape. Allergic sa tsaa. Kaya, napatunayan natin, nabulaan rin si Ellen G. White sa diskusyon na ito. At nakita natin ang ugali ni Ellen G. White sa pamamagitan ng miyembro niyang si Peter Penton. 15:33 lang unang Korinto, gaya ng unang nating nilatag, ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. At ating napatunayan, talo si Peter Penton. Walang naigiba sa ating tema ko sa isang haliging ating binasa sa 3 ng ikalawang kronika. Hindi ba tayo gumagamit ng Greek? Hindi ba tayo gumagamit ng Hebrew? Pero ipit na siya. Unang tanong ko pa lang, umaamin na yung pinagawa ng Diyos kay Propeta Ezra ay may pakpak din ang rebulto ng Iglesia Katolika. Dahil sa Biblia, dalawa nga ang klase ng rebulto. In Hebrew, pisel at mesabe. At yung konteksto sa 25:6 ng Exodo, sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si St. Therese? Totoo. Totoo ba si San Isidro Labrador? Totoo. Totoo ba ang ating Panginoon Kristo? Totoo. Okay, time na. Okay. Okay, so dito tayo sa sa magbigay. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of